price kung ang good na binibenta mo ay inelastic ang demand. So, tandaan nyo yan kasi lalabas yan sa exam. Another is the customers and changing costs. Okay? So, customers, pag nagbago yung production cost ng isang seller, ng firm, or producer, magkakaroon to ng impact ng consumer. In the sense na pwede ba dyan itong ipasa yung pag-increase ng cost niya of producing goods sa consumer at in terms of higher price? Pwede, pero nakadepende yung gaano kalaki yung increase. Depende sa elasticity of demand o gaano ka-elastic yung demand ng produkto. Elastic ang demand ng consumer sa produkto na nagmahal ang cost of producing nito. Kaya pag sinabing nagtaas ang cost of producing nito, pwedeng nagmahal yung major input nito like feeds or fertilizer. Okay. Another one is na pwedeng maka-apekto sa changing cost mo that can affect your customer is naka-produce ka ng bagong technology na mas less ang gastos. So, pag mas less ang gastos, that will induce your seller, producer, or firm to produce more and to have more profits because of the decrease in your cost of production due to the new and less expensive production. So, pwede ba yung mag-translate into a lower price sa consumer mo? Pwede. Pero yung degree ng hila ng ibababa is nakadepende sa kung ano yung price of elasticity of demand or how ang elasticity of demand ng consumer doon sa product na gagamit ng new and less expensive ways of producing product. Okay, let's cite an example. So this one. Ito yung isang example na nakapag-create ka ng isang invention na bago pero mas less expensive. So ibig sabihin na mas less expensive siya, ang mangyayari is yung mas madami ka nang mas mapuproduce kaysa sa dati. Because yung natipid mo, you can use that to produce more product because nakabawas ka ng gastos. So you can increase your price, increase your supply. So mapapansin nyo na yung shift ng supply nyo is the same for A and B. Ang pinagkaiba lang is ito, mas patayo yung demand curve. So mas inelastic yung demand mo pag mas patayo. And then the flatter, mas pahiga yung inyong demand curve, mas elastic yung inyong demand. So tandaan nyo rin yan kasi lalabas din yun sa exam. Pag pahiga, mas pahiga yung demand curve mo, elastic yung demand. Pag mas patayo yung inyong demand curve, inelastic yung demand. So yung epekto ng pag-increase ng supply, epekto ng pagkaroon mo ng technological breakthrough na bago na mas mura, hindi expensive, is nakadepende yung epekto nito, yung pag-increase ng supply mo. Depende kung yung elasticity ng consumer ay inelastic or elastic. Okay? Yung elasticity of demand nila pagdating doon sa produkto na nag-decrease or nag-increase ang supply. So mapapansin nyo na parehas na nag-increase ang supply, the same yung increase, pero nagkaiba lang ng elasticity of demand ng consumer sa product na ito na nag-increase ang supply. Yung isa na mas elastic of demand, kahit the same yung increase in supply with the A, is that konti lang yung ibababa ng presyo. So, hindi yun masyadong mararamdaman ni consumer. Pag elastic ang demand niya, due to increase in supply will decrease your price. But at the same time, because yung demand mo for that good is elastic, so there's not much na makikita mo na binaba ng presyo. Unlike pag inelastic ang demand, the same increase in supply with the graph in B is that dahil mas patayo yung demand curve,
yung increase niya ng supply dahil sa isang bagong invention na mas makakatipid siya, okay, ang mangyayari is mas malaki yung ibababa ng presyo ng product niya pag ang demand ng inyong consumer for that product na nag-increase ang supply ay inelastic. So, mas makikinabang o mas malaki yung benefits ng consumer sa cost-saving technology na mag-i-increase ang supply kung inelastic ang demand via mas malaking i-decrease ng inyong price. O the same example with this one is applying elasticity in the real world is anong mangyayari sa housing rental market if there's a big boom in apartment, dami naman yan, production in your community. So dito, the same sa example natin kanina dito, the same na mag-i-increase yung supply. Ang pagkakaiba lang is mas elastic yung inelastic yung demand ng isa, yung isa ay elastic demand. So the same ang mangyayari na pag demand is elastic, pag nag-increase ang apartment production mo, ang mangyayari is pag elastic ang demand, medyo konti lang yung ibababa ng rental rate kumpara ko sa mas malaking ibababa ng rental rate pag inelastic yung demand nila sa apartment na nag-i-increase yung production.